Mga dad kuya, may lumabas na listahan. Hindi ito listahan ng nagbebebe powder. Pero mukhang listahan ito at discuss natin since hindi ko na pag-usap, hindi ko na banggit ang mga nakaraang vlog natin. Mukhang listahan ito ng mga gugurguring vloggers. Meron na po noong mga naunang listahan na lumabas, pero may recent silang in-upload na mga vloggers, na mga purveyors doon ng fake news at kasama ang inyong friendship peso. Okay? So, well, maigsi yung listahan. Ay! Nandito si ano? I don't know. Ba't nandito si SpongeBob? Si SpongeBob na mukhang wala nang ginawa kundi mag-vlog. Most of his topic is si Miss Marley. Hoy, SpongeBob, tigil-tigilan mo na. Inutusan ka ba na targetin si Miss Marley ka? Ba't puro si Miss Marley ka ang content mo? Nilalangaw ang channel mo. So kapag si Miss Marley ka ang content mo, mas marami-raming konti ang view. You're pathetic. So may lumabas na listahan, mga fake news peddlers daw to mga red kuya. And again, kung sino man ang naglabas ng listahang ito, baka may basbas ito ni Ahas, ni Tambi, at ni Kuting. Paano nyo namang sasabihin na purveyor ako ng fake news or kabilang ako sa listahang ito? Eh, hindi naman ako nagbabalita dito. Nagre-react ako sa balita. Ang content po ay opinion, reaction, commentary. Naibalita na ng kung sino-sinong media entity ng mga ibang vloggers, influencers na post na sa mga pages ng mga media network, mga giant media ng Pilipinas, saka ako magsasalita. So, ano sasabihin yung fake news peddler? That's why mga tat kuya, I make it a point na bago ako mag-vlog, na-publish na sa kung saan-saan. Okay? Hindi yung ako yung panggagalingan ng first-hand info. Kasi diyan talaga ako matatag as purveyor of fake news. Pwede ako makasuhan ng cyber libel, di ba? O halimbawa, binalita ko dito sa inyo na si Jahas ay may pinatay na tutulong. Si Jahas ay may sinakal na tutulong, right? As in, sinakal niya hanggang sa ang ilaw ng mata ng tutulong ay mag-dim na, tegi na. Namatay yung tutulong sa pagkakasakal ni Jahas na. Yan yung first hand info sa akin ang galing. Yan ang fake news. Anong pruweba? Wala ako doon sa scene of the crime. Sabihin ko, wala ako doon sa scene of the crime. Pero may nagparating sa akin na PSG. Na sinakal ni Butod yung tutulong niya, namatay. Ang ginawa ni Butod, nilagay sa drum at itinapon sa Manila Bay. Nilagay sa drum, sinimento, tinapon sa Manila Bay. Yun ang yung, di ba, nagbalita talaga ako. Wala naman ako mai-present nga lang. At ako ang nagpasimula. Walang ganun sa channel natin. I make it a point na lahat ng dinadaldal ko, meron tayong pinipresent. At eto nga po yan. Fake news peddlers daw. And nakaka-flatter in a way, although dapat mag-alala ako para sa buhay ko mga ate at kuya ha, nakabilang ako sa listahan. Akala ko ba tungaw vlogger ako? Maliit lang ang channel ko. Ilan tayo? 5K lang tayo dito sa Princess Maui 2? Sa backup channel natin? Litit ang channel ko. Tamad-tamad ko pang mag-vlog. Marupok pa Kems. Mahinang nilalang. Maselo ng boses. Di ba maambulan ng konti, sinisipon. Kakasakit, lalagnat. Asthmatic ako mga atat ko, may asthma ako. In fact, itong pagpupuyat, bawal sa akin. Pero push lang, laban. Kita nyo, minsan kamot ako ng kamot, di ba, tawag dyan, sumisigla yung allergies ko, no? Out of stress yan, and kung ano mga allergens na nasa paligid. Kabilang ako sa listahan, mga tat kuya, ng mga fake news peddlers at hindi malayong itong nakalistang ito ay gugurgurin. Okay, tingnan ko kung sino, basahin ko yung mga pangalan. Bago to. Hindi ito yung dating listahan ng inilabas mismo ng Ensaymada. Mismo Ensaymada ang naglabas ng naunang listahan at wala ako doon. Kasi nga, I am a nobody kung tutuusin. I am a nobody. Hindi nga ako maka 100k ng subscribers. Tagal ba? Hindi pa naman. 3 years pa lang yata ako nag-vlog. Okay?
Oh, gano'n. Hindi pa naman ako matagal na vlogger at hindi nga umuusad ng mabilis ang paglaki ng channel ko. Yung iba nauusan na ako mga ate at kuya, yung iba nanonood lang sa akin 100K na ngayon ang followers nila. May isang ensaymada vlogger na viewer ko lang, 100K na ang followers. Pero bulag-bulagan siya, hopefully may napapala siya. Babae ito, wag ko na lang pangalanan kasi friend kami. Magkaiba man yung aming panig, hindi kami nagbabanatan nito, no? Oh, yeah. Well, nabanggit ko siya sa mga nakaraan kong vlog. Mas malaki pa ang channel sa akin. Oh. Anyway, ito mga pangalan ng mga nasa listahan. At hindi malayong ito'y gugurgurin kasi yung number 1 sa listahan yan ay sinasabi talaga niya na gusto siyang tigbakin, right? Oh, sino ang mga fake news peddlers di umano? Miss Maharlika Vic Rodriguez, ang dating kaibigan, tinatawag na nilang fake news peddler. Kuting, dating kaibigan mo to. Ito ang kasama mo sa hirap at ginhawa. Actually, sa hirap lang, nung guminhawa ka na, ligwak sa banga. Right? Si Taning yata ang dapat sisihin dyan. Tsaka si Butod. Sabi nga ni Miss Pebos, ang sisira kay Kuting, si Taning at si Butod. O, niligwak nila si Attorney Vic para tuloy-tuloy ang mga masamang balak ni Butod. O. Crizette Loretta Chu, maraming followers sa Facebook, hindi naman tayo nagwa-vlog. Jay Sonza, dating newscaster, mga kuya ng Mel and Jay ba yan? Mel and Jay? O. Attorney Glenn Chong, Sas Rogando Sasot, mga familiar na pangalan. Pebbles Talakera, syempre, insider, maraming alam, dating kaibigan, niligwak rin. Joie de Vive, Coco Locoy, magkaibigan po ito, no? Matyagang mag-vlog to si Joey ng Joie de Vive. Maui Spencer. Puntahan nga natin yung aking page, mga dad kuya na Maui Spencer. Masyado kayong threatened. Dali, Maui Spencer. Type natin. Teka, pakita ko sa inyo. Maui Spencer. Meron ako 1.2 followers. 1,000 lang followers ko. Okay. Pero yung naglalike kaya ng aking page, ilan kaya? Baka nagtaka kayo kung bakit ang profile pic at cover photo ko. Picture pa rin namin ni Hello Kitty, ha? Sandali. Tagal-tagal ko ng vlogger. 46K nga tayo sa Princess Maui 1. Pero dito sa aking page, at saka hindi rin ako masipag mag-post mga tet kuya kung kailan lang ako ganahan. Sa aking page naman po na Maui Spencer, yan, picture pa namin ni Kuting yan. 'Di ba? Para iwas gurgur. Kaya yan, baka magtaka kayo bakit picture pa rin ni Kuting ang nakalagay dyan. Parang kayo magurgur. Kunwari, love ko pa si Kuting ng inamoy. Oh. Ang followers ko dyan, 1,000 lang mahigit. Followers lang yan. Ang naka-follow dyan, mga naniniktik lang sa, yung iba dyan, naniniktik lang sa page ko kung ano yung mga recent post ko, di ba? Oh, ano bang recent post natin? Picture ko to abroad. Gandang babae, pusuan natin. Ako na rin ang pumuso sa aking post. O yan, picture ko sa trend. Alam niyo kung saan yung trend na yan, hindi niyo pala nakikita. Sandali. Hold on. Yan, kaninang post ko lang. Okay. Familiar ba kayo dyan? Sa airport. Malaking airport. Picture ko sa tren. Familiar din ba kayo sa tren? O, ayun ang clue sa bintana ng tren. Yan mga post ko. O, konti lang ang mga likers niyan. O, 22 nga lang ang pumuso. Pusukan ko na rin. Siyempre, o, kumakain ng Chinese food. I love Chinese food. Kahit paano. O, wala akong masyadong banat. Ano bang, ito yung utang ng Pilipinas. 15 trillion ng inamoy. Ginoo ko. Kuisit talaga ko. Kuting. Walang hiya ka. Ang utang ng Pilipinas, ang laki. Ang laki ng utang ng Pilipinas, ng utang na loob. Utang na loob mo, Kuting. O, ang laki ng utang natin ngayon. Puro pa social, nakipag-meet sa mga designers,
At 'di ba, may fashion show, may concert, ang utang ng Pilipinas, napakamaluho ng mga animo, may pabulaklak pa 'pag umaalis. Aalis na naman 'yan, long weekend ngayon, baka may sikretong biyahe na naman. Oh, so bakit ako isasama sa listahan? Ang liit-liit kong vlogger. 1,000 nga lang si Taning. Ilan ang followers ni Taning? 2,000,000? Taning. Taning has 2,000,000 followers. My God, walang-wala ako sa dumi ng kalingkingan ni Taning, mga ate at kuya. 'Di ba 2,000,000 followers, ako 1,000 lang, hindi pa umusad-usad, tapos threaten kayo sa akin, nakaka-flatter naman. So ano ang next step nyo? Gugurgurin nyo kami, ima-mass report nyo yung mga contents namin, channels namin, at pages namin. Pebbles Duque, Ana Malindog Uy ng SMNI, Daniel Long, hindi ko kilala, SMNI din daw, purveyor ng fake news. Kasama rin si SpongeBob. SpongeBob, nandito ka pa rin? Baka lumang ano to. Kasi ngayon, hindi ka na basher ng gobyernong ito, di ba? Salvador Panelo, Harry Roque, Daily Tribune. Ayan, pinag-initan ng Daily Tribune. Kasi nung nakaraan, di ba, nag-post ng Daily Tribune nung pinakita ni Miss Marlic ang document. Oh, nasama na sa listahan ng Daily Tribune. Binura nila yung post, naduwag sila mga ate at kuya, nabagang buntot. Oh, ano pa? Sino pa yung nandyan? LTG, Gerval Space, hindi ko kilala. Insay Mother. Sino si Insay Mother? May Insay Mother? Kaloka ite. Oh, sino pa yung nandyan? Solid Norte. I am Shanway, hindi ako familiar. Ang Paslupang Mandaragat, One Bisdak. Hello Kitty. Diyos ko po, yung mga nakakatawa. Hindi ko sila kilala. Sorry naman mga ate at kuya kung sino man kayong mga vloggers and pages. May Hello Kitty Superman pa. Samuel V. Ragay, Aircraft Combat, Banat by Rigoberto Tiglao. O, kulang yung mga listahan nyo. Isama nyo si Boss Dada, si Coach Oli, dami niyan. Sino pa? Si Spencer Lacalle, right? O, Jojo de Guzman, sama nyo. Bitin yung listahan ninyo. Baka mahaba to. O, ano sabi ni Miss Pebbles? Kung sino-sino pa mga vloggers. Team BBM Youth ang nag-post. What do you know about the truth? Umiihi pa kayo sa salwal. Mga bata kasi mga BBM Youth daw yung nag-post ito. Kung di pa kayo manghingi ng baon sa mga nanay niyo, wala kayong pang piso net. Saka na kayo tawagin pag syuli na kayo, mga chupotels pa ba ang mga BBM Youth na yan? Actually, parang part ako ng BBM Youth movement, mga alat kuya. Or maybe I was following their vlog. Oh, tanong ni Sas nga pala, mga alat kuya, bakit wala sa listahan si Sarah Ferguson? Si Sarah Ferguson po ay yung newscaster na nag-interview kay Kuting sa Australia. Oh. Sabi, bakit wala sa listahan ng fake news peddler ng BBM Youth si Sarah Ferguson ng ABC News Australia? So, totoong plunderer ang pamilya ni Kuting? Kulang at bitin ang listahan ninyo, BBM Youth. I'm wondering bakit nyo ako kilala, ba't ako kasama sa listahan? Dami nga talagang kulang. Oh, si General Macanas, hindi ko nakikita ang pangalan dito. Sino pa? Sino pa yung mga vloggers na kilala yung bumabanat ngayon? Yung third floor. Oh, wala dito, di ba? Sina Pami? Sina kayo Marlon? Wala dito. Bitin ang listahan ninyo. Nanonood kayo sa channel ko? Bodo mga bagdaliw kayo sa channel ko, no? Dado, sabi ni Munina. Oh, taray, may gising pa ng gantong oras. May hawak-hawak pang megaphone, mga inamoy. Oh, may patrol ang barangay. Oh. So ano to, kung fake news peddlers, ano to, ima-mass report nyo itong nakalista, ipapa-take down nyo yung, well, powerful ngayon si Madam, di ba? Kayang i-take down yung mga pages, kayang burahin, kayang i-shadow ban. Oh, ganto kayo. Kuting, banggitin ko lang ha. Ang administrasyon ng tatay mo, and please agree and disagree mga ate at kuya, comment lang kayo kung kahit di ko mabasa at nakikita. Uy, thank you po, Pinoy ako. Oh, agree or disagree mga ate at kuya. Van Ibiernas pa daw. Badong Aratiles. Di ba mahirap ang ano yung si Badong Aratiles? Kuya Badong. Well, Kuya Badong, ano naman, konting, di ba, konting
Wala nang pa-neutral-neutral. Oy. Oh. Anyway, nag-isko ba at one point si Kuya Badong? Okay lang naman yan. Oh. Kuting, please bear this in mind kung ikaw ay nasa tamang bisyo pa at kung hindi ka naman gumagamit ng Goldilocks, di ba? Baka nakaka-apekto ang Goldilocks sa tamang pag-iisip. Eh, ano ba itong ginagawa mo? Isasabak mo kami sa giyerang animal ka. O hindi ito ang pinangako mo sa amin. Ikaw baga ang nasusunod ngayon o yung ahas na yan. Kaya nga tinawag na ahas ni Miss Marley ka yan eh. Kuting, bear this in mind. Ang administrasyon ng tatay mo, ha? Hindi pa ako vlogger, bata pa lang ako, nakasulat sa textbook. Kaming mga bagong henerasyon, lalong-lalo na yung mga ngayon, pag narinig ang pangalang Marcos, ang sakit sa tenga. May negative connotation. Kasi nakasulat sa textbook, ang administrasyon ng tatay mo ay madilim na bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas. Mamamatay tao di umano ang tatay mo, magnanakaw, diktador, pasista, yung mga description, di ba? O, mapang-api, may mga pinapatay, may mga nagkadawala, hindi na nahanap ng, right? At maraming ninakaw. Hindi lang kayo tax evader, ganun. Yun ang impression at nakalagay yan sa textbook. Kuting. Diktador, rehimeng Marcos, kuning-kuning, pinakamadilim na bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas. Ganon, takot na takot ang mga tao ng panahon ng tatay mo. Although kinokontra ng ng mga magulang ko na hindi naman ganyan talaga noon, peaceful naman, kahit may curfew. O, at least, di ba, kung may mga magnanakaw man noon, ang magnanakaw lang ay yung namumuno, hindi lahat. Ngayon kasi halos lahat magnanakaw, magkakasabwat. Pero ganon namin nare-recall kung ano ang tinuro sa amin sa Philippine history when we were studying in high school. At yan pa rin ang tinuturo ngayon. Kinatatakutan ang apelyido nyo, pilit nyong sinasalba, mukhang naisalba nyo nga, nanalo ka, di ba? Pinagkatiwalaan ka ulit. Nakabalik kayo sa politics, senadora kapatid mo, naging kongresista ka yata, anak mo nandyan din sa lower house. So, in a way, parang nabura nyo yung masamang impression sa apelyido nyo at sa pamilya nyo. Tapos ngayong panahon, parang mas malala ka sa tatay mo, mas malala ka kay Ngoy-Ngoy. Kung kinatatakutan ng ama mo noon at nakakatakot rin ang rehimen mo ngayon, hindi lang nakakatakot, nakakagalit ang administrasyon mo, Kuting. Hindi lang takot or hindi natakot ang nararamdaman ng mga Pilipino ngayon, kundi galit, pagkamuhi. Pinipilit yung tinatakpan na sumingaw ang mga usok, mga baho, anomalya, involvement sa pulbo, at kung ano-ano pa, pati sa extraction, di ba? Pilit yung pinababango ang pangalan nyo kahit ang ginagawa nyo naman, lamyerda, pasosyal, walang nakikitang resulta ang administrasyon mo. Hindi mo baga na iintindihan na ang sinundan mo, napaka-excellent na presidente. Na halos nagpantay ka kayo sa survey nung bago-bago kang upo. Dahil napaka-hopeful ng mga DDS na itutuloy mo na simulan yan, ang pinangako mo. Nangako ka pa ng pagkakaisa, so malamang, di ba? Magiging peaceful ang Pilipinas, simulan ng pag-asenso, di ba? Ang pag-asenso ng bayan, kailangan disiplina, kailangan may pagkakaisa, kuning-kuning. O, ngayon, pabuloso ka sa survey, pinaka-lowest kaya sa survey ngayon, 33%. From that mabango na say 70 to 80% nung nagsisimula ka ngayon, pabulosok ka. O, tapos yan yata ang iniintindi nyo, naapektuhan kayo sa survey. Kuting, dapat mawala na eh. Yung 'di ba, yung pangit na reputasyon ng pamilya. This is your second chance kung tutuusin, oras na para i-redeem mo. Tapos ngayon, ang nararamdaman ng tao, if natakot, pagkainis, paggalit, Kuting ang kumakalam na sikmura, number one priority yan. Hindi ka ba nakakaintindi? Na ang basic commodities natin, dapat nga, hindi na natin, dahil nga basic commodities, dapat ang sweldo ng tao, lagpas yan. Thank you so much po, RCC. 'Di ba, ang sinisweldo ng mga Pilipinong dito namumuhay sa Pilipinas, nagtatrabaho, dapat lagpas sa pangangailangan, lalo basic needs. Basic need ang pagkain, Kuting. Shelter. Marami pa rin ang nangungupahan. Ako nangungupahan. Renter, kung hindi man squatters, ang daing mga informal settlers sa bawat syudad. O kahit sa probinsya, meron din.
nagsasquat, walang sariling bahay. O, pagkain, pananamit, ayan, kaya namamayagpag ang ukay sa Pilipinas. Nakaka-degrade nga yung kututuusin. Ako, bumibili rin ako sa ukay. Yun ang mura, yun ang afford ko eh. Maganda naman. Pili na lang ako ng maganda. 'Di ba? Kung tutuusin, hindi tayo ganyan. Hindi tayo dapat hikahos. Ang ganda ng Pilipinas, ang ganda ng mga values natin. Willing-willing ang mga foreigners. Palakaibigan tayo, palangiti. Napaka-warm natin, napaka-hospitable. Masipag tayo magtrabaho, masayahin, madaling makontento, madaling pasayahin ang mga Pilipino, palakaibigan. Ang ganda ng Pilipinas. Ano ba ang dinarayo sa Hong Kong? Hindi lang naman yung ganda nila. Puro man-made structures, right? Ang mga buildings ng Hong Kong. O ang pagiging modern ng Hong Kong yun ang dinadayo eh. Disneyland. Man-made yan. Ang Pilipinas, ang gaganda ng mga tanawin. Natural na maganda. O, kumusta ang Department of Tourism Kuting? Tapos hindi tayo maasenso. Hindi naman tayo highly industrialized, ang daing palayan, ang daming bukirin, tapos nag-i-import tayo. Anong pamumuno itong ginagawa mo? O, tapos kapag may umiimik laban sa inyo, o ganyan, dilaw na dilaw Kuting ang administrasyon mo. Mas malala ka kay Ngoy-Ngoy. At hindi naman to katulad siguro ng administrasyon ng tatay mo, pero kinatatakutan. Nasa textbooks. Well, kaya yung patahimikin ng media, might as well kaya yung patahimikin na magsusulat ng history. Sasabihin nyo, napaka-success. Baka malamang kasabwat nyo ang susulat ng mga textbooks sa mga susunod na panahon, sabihin na yumaman ang Pilipinas under you. Ang pangako mong benting bigas, natuloy ba? Ha? Oh, drawing lahat ng pinangako mo. Mahilig kayo magpasosyal. Baka mamaya yung mga pasosyal nila pabulaklak na yun sa gilid ng eroplano pag umaakit sila sa hagdanan. Or maybe yung mga pa-concert, pa-fashion show. Yan kasi yung mga nakapost sa social media ng mag-asawa eh, right? So malamang yan ang isusulat sa history, you know? Maganda Pilipinas, social manamit, elegante, ganun-ganon. Masipag magtrabaho, abroad ng abroad. Ang media hindi naman nagbabalita ng pangit eh, unless talagang wala silang choice kung trending na trending na. Oh, hindi nga nagre-react yung presidente niyan sa mga namatay sa pagpapaksabog sa Marawi. Hindi nga nakiramay sa mga nilindol sa Mindanao. So, kung kukunin ang isusulat sa libro balang araw sa mga pages ng mag-asawa, nagbablog naman sila at nagpo-post din sa Facebook, di ba? Puro magaganda ang 'di ba? Puro magaganda, puro mga kaaya-aya sa mata, edited ang picture. Syempre minsan isasama rin yung picture sa textbooks, right? Ito ang unang ginang noon, makinis, walang pilegis ang leeg. Maliit ang mata, mukhang nene. Yung presidente rin, baby face. Pero medyo tabingi Ano ba 'yon? Kaya pa bang ang rehimen mo kung hindi man nakakatakot ay nakakagalit na Kuting, di ba? Love flies out of the window when hunger knocks at the door. And hunger has been knocking at the door for almost 2 years already, Kuting. Simula pa ng pandemic. Nangangatok na ang gutom sa mga sikmura ng mga Pilipino. Hindi mo napapababa ang presyo ng bigas. Bolero ka rin ina mo pa. Tapos ngayon, pag may nagsasalita laban sa inyo, inaakusahan yung purveyor ng fake news. At paggugurgur nyo? Lahat ng pwede magsiwalat ng baho ninyo at magpasingaw ng baho ninyo ay gugurgurin ninyo? Ganun ba yon? Itong mga batang itong mga BBM youth, anong alam nito sa kalakaran ngayon sa politika? Ay napaka-raw pa naman ng mga batang ito. Kung di man raw, madaling bilugin kasi mga bata. Tapos ganito na yung mga pinagpo-post. Paano nilang nasabing fake news peddler ang SMNI? Wala ba dito si Pastor Kiboy sa listahan? Paano nila nasabing purveyor ng fake news si Vic Rodriguez? Wala naman itong binabalita na na fake news? Wala. Di i-report niyo yung mga post at para di ba ganyan pag mass report kayo dinidelete ng Facebook. Diyan kayo magaling. Ang takpan ang mga karapatan ng mga Pilipinong magsalita, mapa-vlogger man or ordinaryong tao. Ginagarantiyan ng konstitusyon yan, freedom of speech, freedom of expression, freedom of the press, pero ang press ngayon walang laya. Ang mga press naman kasi ng Pilipinas para mga prestige. Kanino tumatakbo ang mga tao para makasagap ng balita? At least hindi, 'di ba, hindi sensationalized at hindi napapatahimik sa vloggers.
At ngayon threatened na threatened kayo sa mga vloggers, lalong-lalo na kay Miss Maharlika, top sa listahan. Kung wala kayong ginagawang masama, hindi kayo matatakot sa mga vloggers. Hindi nyo gugurgurin ng mga vloggers. Agree ba kayo mga ate at kuya? Pa-comment nga po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.